alas 7, mamimigay ng mga flyers, mga leaflets bago po sila mag-motorcade. Magdidikit daw po sila ng mga bumper stickers, banners at tarpaulin sa mga motorbikes, big bikes, buses, trucks at mga jeep na lalahok nga po dito sa motorcade. Maya-maya magbibigay kami sa inyo ng update kung sakaling may mamataan na kami ditong mga grupo para po sa motorcade na nabanggit. Connie! Thank you, Love and Yuved. Sa ibang balita, lumabas ang ilang posibleng motibo sa nangyaring sunod-sunod na pagpapasabog sa Cotabato City kahapon ng umaga lang. Isang improvised explosive device ang sumabog na nakalagay sa isang pampasaherong jeep. Nakaparada pa ang jeep sa harap mismo ng Office of the Regional Governor ng ARMM sa Governor Gutierrez Avenue. Maingat na mga pagkilos ng mga operatiba ng Explosive Ordnance Disposal ng Philippine Marines gamit ang tali. Hinila nila ang isang bag at doon nadiskubre ang improvised bomb na isang 81mm mortar na kinabitan ng cellphone. Blasting cap lang pala kasi ang sumabog. Pagdating naman ng Army at PNP, agad isinailalim ang bomba sa tinatawag na water disruption procedure. Ito na ang ikatlong pambobombang nangyari sa Cotabato City sa loob lang ng 2 araw. Ayon kay Police Director Felicismo Cu, hindi raw nila isinasantabi ang anggulong terorismo, lalo na't gawa raw ang bomba ni Basit Usman, isang kilalang bomb maker sa Mindanao na konektado sa Abu Sayyaf at Jamaa Islamiyah, batay na rin sa signature ng IED. Ayon naman sa Dean ng UP Institute for Islamic Studies na si Professor Julkipli Wadi, posibleng epekto raw ito ng pagpapaliban ng gobyerno sa ARMM elections para isabay sa elections sa 2013. Ang panibagong serye ng pagpapasabog sa Cotabato, yan ang pag-uusapan sa Talakayan with Igan mamaya. Agan ba? Mamaya. Hindi ko alam. Okay. Samantala, patuloy pinaghanap ang 5 sa 9 na pumugang inmates sa QCPD Station 5 kahapon base sa investigasyon. Nagsalitan daw ang pugati sa paglagari ng bakal na rehas sa ibabaw ng palikuran ng kanilang selda at para hindi marinig yung paglalagari, tinodo ang pagbubukas ng gripo. Ang lagari na ilusod daw ng kasintahan ng isa sa mga nahuling pugante na si Pedro Perez na siyang utak rin daw ng pagtakas. Nahuli na rin ang 2 pa niyang kasamahan na sina Russell Cantintay at Romulo Bagnate. Hawak na rin ang pulisyang kasintahan ni Perez at kagabi nahuli na rin ang isa pa sa mga tumakas si Joel Gorogat. Hindi kaya yung pangalan mo alam mo na maging criminal. Taga San Mateo, Rizal. Posible yung maharap sa investigasyon ng mga nakaduting pulis na nangyaring pagpuga, lalo na't hindi natunugan ng desk officer ang pagtakas sa mga bilanggo. May report din daw na di umano'y walang nakaduty na jail guard ng magalang pagpuga. Buti na may tricycle driver, nakita may lumalabas sa likuran. Oo nga, siya nagsumbong habang nilalagari, meron nag-beatbox. Parang hindi halata. Pero dapat talaga, di ba, pagka nasa preso, alam naman natin, dapat limitado yung mga... Tsaka ingay, galaw, yung mga... Nakahalata rin, taga-paypay ni Pedro Perez. Dahil hindi siya pinagpaypay. Oo, dahil wala siyang duty ng gabi na yun, ng oras na yun. Wala siyang binapaypayan. Sila na lang daw mag-duty, hindi na nalaman. Taga-paypay, lihan nga rito. Siya kasi yung tawag doon, pinaka-mayor. Si Pedro, kami taga-paypay. Siya ba? Kaya anong papel na Cantintay? Si Cantintay. Ano Yung kamay? taga-Lagare. Taga-Masahe yun, taga-Masahe. Si Joel, si Vice Mayor. Vice Mayor. Okay, round the report sa tayo. Nasugatan 2 lalaki na sumalpok ang kanilang sinasakyan motorsiklo sa isang taxi sa Pasay City. Kanina madaling araw, yan po roon rito ni Dante Perelio. Dante, detalye. Yes, Igan, malalim na sugat at bali sa buto ang tinamonga ng 2 binatilyo matapos sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa sinusundan nilang taxi bandang alas 2 ng madaling araw kanina. Igan, galing raw sa simbahan ng Baklaran ang magkaangkas na biktima at pauwi na sana ng mga aksidente. Di umano, bigla raw kasing kumana ng taxi nang hindi man lang gumagamit ng signal light. Ayon naman sa taxi driver, Igan, di raw niya nakita ang motorsiklo sa kanyang likuran dahil wala itong ilaw at mabilis rin ang takbo. Sa lakas nga, Igan, ang pagbangga ng motor sa taxi, nayupi ang kanang pintuan ng taxi habang nagkapira-piraso naman ang bahagi ng motorsiklo. Yan ang Ronda Report mula sa lungsod ng Pasay. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio. Kritikal naman lagay na isang lalaki matapos yung baril ng kanyang misis sa isang mall sa Quezon City. Kilala ng biktima si Abel Macapugay na ngayon po nasa Quezon City General Hospital. Arestado naman ang misis niyang si Sheila Macapugay na sa paunang investigasyon ay nagpunta sa mall na kung saan nagtatrabaho ang kanyang mister.
At ito ay para po humingi siya ng sustento. Nakapag-usap pa raw ang dalawa pero matapos ang ilang oras, bumalik si Mrs. at binaril sa ulo ang kanyang mister. Patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente ay naman kay Police Superintendent Odi Madrideo. Matapos na mabaril ang asawa, akmang tinutukan ng miss ang kanyang ulo para magbaril din. Pero napigilan nga ng gwardiya, kaya yung gwardiya umawat na baril. At yung schoolmate ko, si Obed De Castro, siya yung nagdala. Taxi driver kasi yun, siya yung nagdala. Sa ospital? Sa ospital doon sa lalaki. Sa lalaki. Tapos lang niya nga kagabi sa akin, sabi ko, critical eh. Sa ulo, no? Critical. Mukhang galit. Pero paano niya napasok sa, ano, no? Yun nga ang tanong. Sa mall. Sa mall. Ay, hindi, kasi di ba yung Basement parking. sa basement. Saka di ba kita mo naman yung mga security kung Gaganon lang yun. dyan. Sabagay. May Hindi stick man lang ma-detect eh, no? yung chopsticks yung... Yung nakakapain lang eh. Rotary po naman tayo. Pero ano kaya motibo, no? Para... Ay, ano daw, iniwanan, para sa hiwalay. babae. Tapos ay magbigay ng sustento. Since January pa sila hiwalay at ay magbigay ng sustento. So magbibigay kayo ng sustento dapat. Yes, kung maghihiwalay kayo, Siguraduhin yung sustento, hindi nawawala. Akala ko nagdebate sa RH Bill. Rotary po naman mula sa Pasig City, patay isang 2 taong gulang na bata matapos umano sakalin at lunurin. Datagpo ang patay ang batang si Marquesia Magbanwa sa loob ng batya sa palikuran ng kanilang bahay sa barangay Pinagbuhatan. Sa investigasyon po ng Pasig Police, umalabas na sinakal ang biktima sa pamamagitan ng isang lampin bago tuloy ang nilunod sa isang batyang tubig. At ang suspect, si Ariel Pangarungan, na nakikain raw sa bahay ng tiyahin ng suspect na si April Joy Galicia. Matapos lamang daw ilang sandali, tumayo raw si Pangarungan at pinagbubugbog si Galicia. Sinisisi raw kasi ni Pangarungan si Galicia na sa paghiwalay nila ng kanilang nobya. Ayon sa investigasyon, nakita daw ng bata ang pabubugbog at nag-iiyak. Dito raw binitbit ng suspect si Marquesia, sinakal at nilunod sa batya. Patuloy investigasyon sa insidente, agad namang nadakip ang suspect. Droga to. Oo. Droga to para patulang mo yung bata. Umiyak lang yung bata. Ano ba in-expect mo sa bata? Kaya nga. Sinasaktan yung nanay. Nanay nga yung si Galicia. No? Wow. Samantala, sa ibang balita, muli namang ipinagpaliban ng Commission on Appointments ang pagkumpirma kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr. Ito na ang ikatlong pagkakataon na pinagpaliban ng CA ang pagkumpirma kay Brillantes. Kasunod ito ng paghahain ng oposisyon ni dating COMELEC Law Department Head Attorney Ferdinand Rafanan. Ay kay Rafanan, nakita na raw kasi niya ang karakter ni Brillantes sa pakikitungo sa kanya at pambubuli raw nito. Pero ayon naman kay Brillantes, pawang kasinungalingan daw ang mga alegasyon laban sa kanya. Mahirapan Hanggang yata dyan, may si bully, chairman eh. Kasi halos lahat ng nakaharap sa kanya sa Commission on Appointments. Kalaban din niya sa electoral protest. Oo, kaya dadaan siya Mali yata yung kumuha ka ng election lawyer para sa COMELEC. Paano yung mga kaso mo doon nandun na pending? Kasi, Papabor pa sa'yo yun. mas nagreklamo. Kasi nagreklamo na ito nila paano eh. Inuna yung mga kaso ni Brillantes eh. Pero di ba dati hindi naman, parang hindi rin nila, sinabi nila na hindi pwedeng pag-appoint sa kanya kasi hindi nakasession ng Congress. Kaya nga ito yung pangalawang hindi na siya nakalusot. So, mukhang Ano pa rin mahihirap mangyayari kay Brillantes na okay pa rin siya. Taas no pa rin siya. Taas eh. 6'2". 6'6 to. Samantala, itinalaga na po sa pwesto kahapon naman ni Pangulong Noynoy Aquino ang bagong commissioner ng Bureau of Customs. Si dating Congressman Rufy Biazon ang pumalit sa pwesto ni dating Customs Commissioner Angelito Alvarez na sinibak kamakailan ng Pangulo. Samantala, si retired Brigadier General Danilo Lim naman ang hinirang bilang bagong Deputy Customs Commissioner for Intelligence. Parehong miyembro ng Liberal Party ang mga bagong talaga sa pwesto na partido rin ng Pangulo. Dapat ano yan? Alisin lahat. Paglalaruan na si Rufy, wala naman siya kaalaman sa customs eh. Pero at least si General Lim nandyan. Alam mo yung takot mo na Lim. Alam mo ito, no? Intel pa. Hopefully, malinis talaga yan. Oh, magandang tulong si General Lim kay Rufy Biazon. Yan. Yan. Ano maganda yung maging working relationship nila? Kaya ang gusto niyo tumakbo sa susunod na eleksyon, yung partidong malakas para kahit kayo talo, May pwesto. ayun. Oo, sigurado. dahil hindi pa yung nanalo. Oh. Makahanap pa Tapos rin. siguro yung mga nanalong senador na inggit, ay custom si Rufy. Paano nga? Ang pera din, dami-dami. Okay. Dami-dami. Narito na sila Lina Drew. Morning! Thanks, guys. At sa mga tinatamad na umakyat sa stairs dyan, aba, talo kayo ng 1-year-old baby girl na to.
sa kanyang edad na, kasi 1-year-old lang siya, di ba? Oo. Nakita niya ang ikatlong pinakamataas na bundok sa buong bansa at pinakamataas sa Luzon, ang Mount Pulag sa Benguet. Dahil dito, maaari na ituring si Baby Taraw na pinakabatang nakaakyat sa bundok na ito. Inakyat ni Baby Taraw ang Mount Pulag kasama ang kanyang mga magulang bilang kakaibang pa-birthday sa kanilang unika iha. At matapos akyatin ang Mount Pulag, next destination naman daw ng pamilya, ang highest mountain sa Pinas, ang Mount Apo. Para sa mga magulang dyan, kinarga yung bata. Oh, of course. Hindi na pinalakad. Baka isipin ng mga, pwede nating talunin yung record na yan. Galing! Ay, naka. Speaking of records, nakapasok naman sa Guinness Book of World Records sa babae ito para sa pinakamahabang kuko. Love it. Halos 20 feet daw, haba ng kuko. Ng 45 years old na si Chris, the Duchess Walton, at halos kasing taas daw ito ng isang male giraffe. 18 years daw itong pinahaba ni Chris. I don't know why. At kahit na sobrang haba ng kanyang mga kuko, hindi naman daw ito sagabal sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Sa katunayan, nakakapagsulat pang araw siya. Ang world record holder ay isa ring grandma at rock singer sa Las Vegas, Nevada. Girl, you nailed it. Oh, nice one! Pero paano kaya siya naka-computer? Hindi naman, nakaka-text pa siya. Ang hirap nun, Ay. Wow, talents. Samantala talaga namang love is in the air ngayong Christmas season. Ito, na dating girlfriend ni Pangulong Noynoy Aquino na si Valenzuela Councilor Shalani Soledad, engaged na po. Mismo ang kanyang nobyo na si Pasig City Representative Roman Romulo ang nagkumpirma na niyaya niyang magpakasal si Shalani last Sunday at binigyan niya ang dalaga ng isang diamond engagement ring. Ayon pa kay Romulo, pinag-uusapan na raw nila ni Shalani ang date ng kanilang wedding na magaganap early next year. Nakuha pa niya yata yung, yung ring mula sa pamilya. Wow, talaga, heirloom. Heirloom. Dagdag pa ni Romulo, we can talk to each other for hours. Kahit kaming dalawa lang, we have never been this happy. Kaya Congressman Romulo and Councilor Shalani, congratulations and good luck sa inyong upcoming wedding. Congrats! Alright. Love is in the air. Indeed. Ay, may nagsiselos kaya mga kapuso. Sino? Mamaya yan. Tambay lang. Ang ipaborito morning barkatan dito lang sa Unang Hirit. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Mangulat ka. Unang hirit, unang ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang. Mga dapat mong gawain sa ating mga gawain. Mga dapat alagaan ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hanapin pa. Samahang totoo kay saya. Ang mas maganang pagsalubong sa inyong umaga ay hatid ng Unang Hirit at Hunt's Pork and Beans.